Alice POV. Pinunasan kong luha sa aking mga mata na makasakay ako ng sasakyan. Di ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng sakit ng aking kalooban nang marinig ko ang iyak ng batang yon. Pakiramdam ko unti-unting nadudurog ang buong pagkatao. Hindi ko alam kung ba't parang musika sa pandinig ko ang pagtawag nitong mommy sa akin kanina. Ma'am, saan niyo po gustong pumunta? Buong galang na tanong sa akin ng driver. Uminga muna ako ng malalim bago sumagot. Sa ospital na lang muna tayo, Manong. Gusto ko makausap si Kuya Danilo. Sagot ko. Agad naman tong tumango at nag-umpisa ng mag-drive. Tahimik lang ako hanggang makarating kami ng ospital na pag-aari ni Kuya Danilo. Agad akong bumaba at hinanap ang opisina nito. Medyo mahigpit ang ospital tungkol sa kung sinong gusto makipagkita kay Kuya Danilo. Pero agad naman nila akong niatid sa opisina nang sabihin kong kapatid niya ako. Kamusta ang pamamasyal mo? Sabi ko sa'yo, boring mamasyal kapag mag-isa ka lang eh. Agad na wika ni Kuya Danilo sa akin pagkaupo ko sa harapan nito. Abala ito sa kanyang computer kaya naman tumikhim muna ako. Tumingin ito sa akin at nangunot ang noo at tinitigan niya ako. Umiyak ka ba? Bakit? May nang-away ba sa'yo? Pupuntahan ko. Nag-aalala nitong tanong. Agad akong umiling at seryosong tumitig dito. Kuya, totoo ba yung nababasa ko na posibleng nakakalimot ang isip pero hindi ang puso? Tanong ko. Natigilan naman to pagkatapos muli itong tumitig sa akin. Bakit mo na itanong? Sagot nito. Wala lang, naisip ko lang. May bata kasi kanina sa amusement park na tinawag akong mommy. Sagot ko. Natigilan si Kuya Danilo. Malalim itong nag-isip. Anong naramdaman mo nung tinawag kanyang mommy? Tanong nito. Hindi ko alam pero biglang kumabog yung puso ko. Pakiramdam ko sumasakit ang aking kalooban, lalo na makita kong umiiyak ang batang yon habang nakayakap sa akin. Sagot ko. Muli akong naluha nang maalala ko ang itsura ng bata. Bakas dito ang lubos na pangungulila para sa kanyang ina. Naalala ko rin ang itsura ng lalaki at ang pagkagulat nito pagkatapos niya akong titigan. Hindi ko alam pero pakiramdam ko may malaking bahagi ng pagkatao ko ang nauugnay dito. Parang kilalang kilala kasi nila ako sa klase ng reaksyon nila kanina. Gusto mo bang magpa-imbestiga ako? Gusto mo bang alamin natin kung anong nangyari sa'yo bago ka namin natagpuan? Seryosong tanong ni Kuya. Dahan-dahan akong tumango. Tumayo ito at kinuhang kanyang cellphone. Pwede ka nang umumi muna para makapagpahinga. Magpapaimbestiga lang ako sa mga nangyari sa'yo noon para naman mawala ng lahat kung ano man ang gumugulo sa isipan mo. Alicia? Wika ni Kuya sa akin. Agad akong tumango at naglakad palabas ng opisina. Iniisip ko pa rin ang mukha ng umiiyak na bata sa amusement park kanina. Nang biglang may tumawag sa akin. Ma'am Alice? Tawag nito. Natigilan ako at nilingon ng kung sino mang tumatawag sa akin. Tumampad sa paningin ko ang isang magandang babae. Naka-uniform to ng isang nurse. Sinalipan kong ID nito na nakasabit sa kanyang uniform para malaman kong pangalan niya. Giselle Santos ang nakasulat. Kilala mo ako? Wala sa sarili kong tanong. Nakangiti itong tumango. Ma'am Alice, kamusta ka na? Bakit bigla na lang po kayo nawala? Alam niyo po bang natanggal ako sa trabaho dahil hindi ko kayo nabantay ng maayos? Tanong nito sa akin. Gulat naman akong napatitig sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan? Kunot noong kong tanong dito. Puro ng pagtatakang tinitigan niya ako. Bakit po parang hindi niyo ako maalala? Ako po yung personal bodyguard ninyo dati. Hindi niyo na din po ba naaalala pati mga anak ninyo? Tanong nito sa akin. Nanlaki ang mga matang napatitig ako dito dahil sa matinding pagkagulat. Pagkatapos ay umiling ako. Alam mo ang nakaraan ko? Alam mo kung ano nangyayari sa buhay ko bago ko nawala ng alaala. Hindi ko mapigilang maiyak habang sinasabi ang katagang yon. Ibig niyo pong sabihin, wala na po kayong maalala ngayon? Nagka-amnesia kayo? Paano niyo po nalaman na alis ang pangalan ninyo kung wala kayong naaalala? Nagtataka nitong tanong. Pinahid kong luha sa aking mga mata, tsaka seryoso tong tinignan. Mahabang paliwanagan, Giselle. Pagkatapos ng operasyon ko ng tumor sa aking utak, wala nang chance na makaalala pa ako. Sabihin mo sa akin, anong buhay meron ako noon? Ikaw na rin ang nagsabi na personal bodyguard kita noon. Ibig sabihin maayos ang buhay ko 2 years ago? Pero bakit ang daming katalungan sa isip ko na kailangan ng kasagutan? Personal bodyguard niyo po ako, ma'am. At asawa po kayo ni Mr. Miguel San Isidro, isa sa pinaka-successful na negosyante. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. May 2 po kayong anak, sina Maine at Alexus.
Kambal sila at matagal na nila kayong hinahanap? Seryosong sagot ni Giselle sa akin. Napahawak ako sa ulo ko sa matinding pagkagulat. Anong sabi mo? May anak ako? Pero bakit? Kung totoong asawa ko ng isang makapangyarihang tao dito sa Pilipinas, bakit hindi niya ako nagawang ipagamot? Bakit ang dami kong nakitang peklat sa iba't ibang bahagi ng katawan ko, lalong-lalo na sa likod ko? Nagtataka kong tanong. Nakita ko na tigilan si Giselle. Umiling to at pagkatapos seryoso kong tinitigan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo ni Mr. San Isidro noon, Ma'am Alice, pero ako ang personal bodyguard mo pagkatapos ninyong muling nagkabalikan. Matagal kayo nagkahiwalay dahil may mga bagay kayo hindi napagkasundoan at wala ako sa posisyon para sabihin sa iyo tungkol sa bagay na yon. Pero isa lang masasabi ko, mahal kayo ni Mr. San Isidro at matagal niya na kayong hinahanap. Sagot ni Giselle. Kung ganon, nasa ng mga anak ko? Saan sila nakatira? Tanong ko dito habang pinipigilan kong umiyak. Kaya pakiramdam ko, may kulang sa pagkatao ko. Yun pala may 2 batang naghihintay sa aking pagbabalik. Bigla akong naalala ang batang yumakap sa akin kanina sa amusement park. Naalala kong tinawag to sa pangalang Maine ng lalaking yon. Hindi kaya siya ang Maine na tinutukoy ngayon ni Giselle? Agad kong kinuha ang iniabot na kapirasong papel ni Giselle. Kinuha ko ito at binasa. Hindi ko na napigilan pang pumatak ang luha sa aking mga mata. Pwede kitang samahan sa lugar na yan, Ma'am Alice, kung gusto mo. Medyo mahirap punta ng lugar na yan dahil mahigpit ang security. Pero dahil marami pa rin akong kakilala na dati kong kasamahan sa mansyon na yan, agad tayong makakapasok. Mahirap makakuha ng appointment sa asawa mo, pero kung gusto mong makita agad ang mga anak mo, ito ang pinakamabisang paraan. Sasamahan kita? Mahabang wika ni Giselle. Tinitigan ko ito. Paano ka naging nurse kung dati kitang bodyguard? Curious kong tanong dito. OJT pa lang ako dito, ma'am. Pagkatapos kong matanggal sa trabaho, muli akong bumalik sa aking pag-aaral. Itinuloy ko ang nahinto kong pag-aaral bilang nurse dahil medyo nakaipon naman kasi ako noon kasi malaking magpasahod ang asawa mo. Sagot nito. Agad akong napatango. Sabihin mo sa akin anong klaseng tao siya. Wala na akong kakayahan pa na muling makaalala kaya't sana sagutin mo ng lahat ng tanong ko. Wika ako dito. Ano to? Bakit nandito ka pa, Alicia? Akala ko nakauwi ka na. Biglang wika ni Kuya Danilo mula sa aming likuran. Nataranta naman si Giselle at akmang aalis na, kaya naman agad ko tong hinawakan sa kanyang kamay para hindi makaalis. Hindi pa ako tapos na magtanong dito. Marami pa akong gustong malaman tungkol sa aking nakaraan. Anong ibig sabihin nito? Bakit ganyan ka na lang kung makakapit sa kanya? Tanong ni Kuya Danilo habang titig na titig kay Giselle. Agad namang napayo ko si Giselle. Pagkatapos ay hinarap ko si Kuya Danilo. Kilala niya ako, kuya? Alam niya kung ano nakaraan ko. Sagot ko dito. Natigilan si Kuya Danilo. Hindi pa rin inaalis ang pagkakatitig kay Giselle. Paano? Kaibigan mo siya? Tanong ni Kuya. Umiling ako. Sabi niya personal bodyguard ko raw siya. Sagot ko. Napataas naman ang kilay ni Kuya Danilo. Kitang-kitang dito kumbinsido sa sinasabi ko. Paano nangyari yon? Ibig sabihin may personal bodyguard ka bago ka namin natagpuan? Puno ng pagtatakang tanong ni Kuya Danilo. Agad namang tumango si Giselle. Pasensya na po kayo, Sir Danilo, pero totoo po ang sinasabi ko. Asawa po si Ma'am Alice ni Mr. Miguel San Isidro at ako ang kanyang personal bodyguard. Natanggal po ako nang mawala si Ma'am Alice kaya naman tinuloy ko ang pag-aaral ko bilang nurse kaya nandito ako sa ospital na pag-aari niya para mag-OJT. Detalyadong sagot ni Giselle. Gulat na gulat ang ekspresyon sa mukha ni Kuya tungkol sa mga sinabi ni Giselle. Asawa ni Miguel San Isidro? Si Alice? Hindi. Imposible. Paanong? Nagtatakang tanong ni Kuya. Pagkatapos ay naikuyom nito ang kanyang kamao. Nagsasabi po ako ng totoo. Sa katunayan matagal nang pinapahanap ni Mr. San Isidro si Ma'am Alice. Halos inikot niya ng buong ospital dito sa Pilipinas. Mahanap niya lang si Ma'am dahil nga kailangan niyang maoperahan sa lalong madaling panahon dahil sa tumor niya sa utak. Sagot ni Giselle. Kung ganon gusto kong makita ang anak ko. Hindi ba't sinabi mo may 2 akong anak? Kuya, tulungan mo ako. Kaya pala pakiramdam ko may kulang sa pagkatao ko. Yun para may mga bata naghihintay sa akin dito sa Pilipinas. Excited kong wika kay Kuya Danilo. Natigilan naman ito. Pagkatapos ay tumitig ito kay Giselle. Mahihirapan tayong makalapit kay Miguel San Isidro. Kailangan ko pang mag-book ng appointment sa kanya para lang makalapit at makausap siya. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para makalapit ka sa mga bata sa lalong panahon.
Gusto ko lang i-verify kung totoong sinasabi ng babaeng yan ngayon. Sagot ni Kuya Danilo. Parang sinasabi nito na hindi ito 100% kumbinsido sa sinasabi ni Giselle. Pero hindi ako papayag na patagalin pa namin to. Alam ko, nagsasabi ng totoo si Giselle at walang dahilan para magsinungaling to sa akin. Gusto ko ngayon na tayo kumilos, kuya. Alam kong hindi nagsisinungaling si Giselle at tutulungan niya tayo makapunta sa bahay ni Miguel San Isidro. Isa pa, papapasukin nila tayo lalo na kapag makita nilang mukha mo. Kung talagang asawa ko ni Miguel, tiyak kilala ako ng lahat ng mga tao sa bahay niya. Sagot ko. Delikadong iniisip mo, Alice. Paano kung itaboy ka nila? Hayaan mo munang i-verify kung tungkol sa bagay na ito. Sa ngayon, umuwi ka muna ng bahay at hintayin mo ako doon. Mag-uusap pa tayo. May schedule ako ngayon for surgery kaya hintayin mo ako bago ka gumawa ng kahit anong hakbang. Sagot ni Kuya Danilo at muli nitong tinitigan sa Giselle. Pagkatapos nagmamadali nang iniwan kaming dalawa ni Giselle. Maluha-luha naman ako habang hindi alam kung ano ang gagawin. Out na po ako, Ma'am Alice. Pag-isipan mong sinasabi ko sa iyo. Wala akong karapatan para panghimasukan ang buhay ninyo. Pero isa lang ang masasabi ko. Hinihintay ka ng mga anak mo. Wika ni Giselle at naglakad na palayo sa akin. Agad ko naman tong hinabol. Isang desisyon ang biglang nabuo sa aking isipan. Giselle, maawa ka sa akin? Samahan mo ako sa bahay ni Miguel, San Isidro. Samahan mo ako sa kinaroroonan ng mga anak ko. Nagmamakaawa kong wika dito. Natigilan to. Pagkatapos seryoso kong tinitigan at saka tumango. Kung ganon, hintayin niyo po ako sa parking area. Ma'am, magbibihis lang ako at lalabas na rin. Sagot nito sa akin at nagmamadali akong iniwan. Agad ko naman tong sinunod. Inihatid ko to sa parking area at nakita ko naman ang pagdating nito. Agad akong pinasakay sa kanyang sasakyan. Diretso naming tinahak ang kahabaan ng expressway. Dahil wala akong maalala, hindi ko alam ang aming pupuntahan. Tahimik lang akong nakikiramdam habang focus naman sa pagdadrive sa Giselle. Wala pang isang oras na biyahe, pumasok kami sa isang mapunong lugar. Kinabahan naman akong tumingin sa gawin ni Giselle, pero seryoso lang ito sa kanyang pagmamaneho. Nagulat pa ako nang bigla itong pumreno dahil may 3 lalaking humarang sa aming dinaraanan. Agad akong kinabahan sa isipin na baka niloloko lang ako ni Giselle. Baka hindi ito nagsasabi ng totoo at balak lang ako nitong kidnapin. Padaanin niyo kami. Kasama kong asawa ni Mr. Miguel San Isidro. Seryosong wika ni Giselle. Pagkatapos binuksan nito ang bintana sa gawi ko. Gulat namang napatitig sa akin ng mga armadong lalaki na humarang sa amin. Pagkatapos tumabi sa gawi ko at muling nag-drive. Uminto kami sa mataas na gate. Hindi kita kung anong meron sa likod ng mataas na bakal na gate. Matataas ang bakod kaya naman kinilabutan ulit ako. Bumusina ng 3 beses sa Giselle at nakita ko unti-unting bumubukas ang gate. Umaarangkada na ulit si Giselle at unti-unti tumampad sa paningin ko ang magandang paligid. Mula sa kinaroroonan namin, kitang-kita ko ang isang napakalaking bahay. Hindi ako makapaniwala. Para ko nasa ibang mundo ng mga sandaling ito. Ni sa hinagap, hindi nag-e-exist sa isip ko na may ganitong klase ng bahay dito sa Pilipinas. Dito po kayo dati nakatira, ma'am. Welcome back. Nakangiti nitong wika at saka tuloy nitong inihinto ang sasakyan malapit sa mga nakaparadang iba't ibang klase ng mamahaling sasakyan. Punong-puno ng pagtataka at nagulat ako nang bigla akong pagbuksan ng gate ng kotse ni Giselle. Hindi ko namalayan na nakababa na pala ito dahil nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Miguel San Isidro. Naalimpungatan ako sa malakas na katok sa pintuan ng kwarto ko. Pupungas-pungas akong bumangon at tinignan ang relo ko. 3:00 na ng hapon. Pagka-uwi namin kanina, galing sa amusement park, agad akong nakatulog pagkatapos naming mapatahan si Maine. Iyak nang iyak pa rin kasi ito hanggang sa nakauwi kami ng Monson. Inanap niya ang aking ina. Kahit ako, naguguluhan din. Alam ko si Alice na nakita ko kanina. Nagbago man ang kanyang pananamit. Pero halata naman sa mukha, boses at kilos ito na siya si Alice. Pero bakit nagawa niyang baliwalain ang umiiyak naming anak na si Maine? Alam ko, narinig nito kung paano malakas na umiyak si Maine habang tinatawag ang kanyang pangalan. Alam ko, tumayo at binuksan ang pintuan. Tumampad sa akin ang umihingal na si Nanay Hilda. Nay, ang lakas niyo naman makakatok.
Alam niyo naman po sa lahat ng ayaw ko, yung naiistorbo ang tulog ko. Bakas ang inis ko sa boses habang sinasabi ang katagang iyon. Miguel, magmadali ka. Nandyan si Giselle sa ibaba. Sagot nito. Napakunot naman ang noo ko. Naalala ko pa kung sino si Giselle. Personal bodyguard ni Alice at pinalayas ko dahil hindi dito mabantayan ng maayos ang asawa ko. Ano ngayon kung nandyan siya? Sinong nagpapapasok sa kanya? Diba, tinanggal ko na siya sa trabaho? Asar na tanong ko po. Yun nga Miguel, nandyan na si Giselle at kasama niya si Alice? Diretsang wika ni Nanay Hilda. Sandali akong natulala sa sinabi nito. Anong sabi mo? Kasama niya si Alice? Kasama nitong asawa ko? Gulat na wika ko. Agad namang tumango si Nanay Hilda. Agad akong nagbihis at nagmamadaling bumaba. Diretso ako sa labas at excited na hinanap ang asawa ko. Sa wakas, kusa din siyang umuwi dito sa amin. Tiyak na matutuwa mga bata kapag makita nila ang kanilang ina. Agad na dumako ang tingin ko sa nakatayong babae malapit sa pool. Sinipat ko ito ng tingin. Ito yung babaeng nakita ko sa amusement park na iniyakan ni Maine. Hindi pa to nakapagpalit ng damit kaya't sigurado ko siya talaga ang asawa ko. Nakatalikod sa akin habang pinagmamastan ang malawak na pool. Agad ako lumapit dito at niyakap habang siya nakatalikod sa akin. Lalabas sa sanang luha sa mga mata ko nang maramdaman ko ang pagkagulat nito at ang biglaang pagpiglas. Natigilan akong nabitawan to. Agad niya akong hinarap at kita ko sa mukha nito ang matinding gulat at pag-aalinlangan. Sino ka? Tanong nito. Naguguluhan naman akong napatitig dito. Kailan ka pa natutong magbiro ng ganyan? Hindi mo ako kilala? Prank pa to. Nagtataka nitong tanong habang tinititigan ang kanyang mga mata. I'm sorry, mister. Sorry. Nabanggit sa akin kanina ni Giselle na asawa daw ako ng isang Miguel San Isidro at may mga anak kami pero pasensya ka na kung hindi ko maalala. Nawala ang aking alaala pagkatapos ng surgery dahil sa tumor sa utak. Nandito ako ngayon para patunayan sa aking sarili kung nagsasabi sa Giselle ang totoo. Kahit papaano gusto ko rin namang maalala ang aking nakaraan. Pakiramdam ko kasi may kulang sa pagkatao ko. Prangka nitong sagot sa akin. Tinitigan ko to sa kanyang mga mata. Hindi mo ako naaalala? Hindi mo naaalala ang mga anak mo pati ang asawa mo? Tanong ko ulit. Tumango ito. Pagkatapos ay nilibot ang tingin sa buong paligid. So totoo nga ang sinabi ni Giselle na may asawa at anak ako? Sabihin mo sa akin, ikaw ba si Miguel San Isidro? Ikaw ba ang asawa ko? Tanong nito. Tinitigan ko to sa mata at tumango. Agad tong nag-iwas ang tingin sa akin at bumuntong hininga. I am sorry kung hindi kita maalala. Wala akong kahit na maramdaman sa puso ko. Pakiramdam ko ngayon lang tayo nagkita. Marami ang katanungan na naglalaro sa isip ko na hindi ko alam kung may kasagutan pa ba. Pero isa lang ang gusto ko ngayon. Nandito ako hindi para sa'yo. Nandito ako para sa mga anak ko. Seryoso nitong sagot. Di ako makapaniwala habang nakatitig ako dito. Pakiramdam ko biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Napakakaswal ng mga sinabi nito. Parang hindi man lang niya naisip na masasaktan ako sa mga katagang binigkas niya. Anong kalokohan to, Alice? Ginagago mo ba ako? Alam mo bang ilang taon akong hinanap? Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na nagbalik ka hindi dahil sa akin? Hindi ko mapigilan na tumaas ang boses sa tanong ko. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha nito. Alam mo ba ako anong gusto kong gawin ngayon sa'yo, Alice? Alam mo bang gustong-gusto kitang yakapin na mahigpit dahil sa wakas nagbalik ka na? Pero ano to? Bakit parang wala lang sa'yong lahat ng pinagdaraanan natin? Kung talagang nabura ako sa isip mo, hindi naman siguro ako mabubura dyan sa puso mo, hindi ba? Puro ng galit na tanong ko dito. Hindi to nakaimig. Hindi ka na kilala ng isip ko, Miguel. I'm sorry. Pero ano pa ba ang aasahan mo ngayon? Gusto mo ba na bumalik ako dito at gampanan ng pagiging asawa ko sa'yo? Hindi na kita maalala. Intindihin mo naman sana yun. Burado ka na sa isip ko at hindi ko alam kung may nararamdaman pa ba ako sa'yo. Seryoso nitong sagot sa akin. Para namang sinuntok ng paulit-ulit. Sa mga katagang sinabi nito, mapait ko tong tinitigan. Gusto kong makita mga bata at mapatunayan ko sa aking sarili. Kung totoong anak ko nga talaga sila, willing akong mag-undergo ng DNA test para mapatunayan ko kung nanggaling ba talaga sila sa akin. Pasensya ka na dahil kahit ako naguguluhan din. Hayaan mo muna ako na makapag-isip at ipakita mo sa akin ng mga bata. Huwag kang mag-alala.
Hindi ko sila kukunin sa'yo. Gusto ko lang silang makita at maramdaman dito sa puso ko kung talagang anak ko ba talaga sila. Seryoso nitong sagot. Ito na yatang pinakamahirap na kabanata ng buhay ko. Kaharap ko na ang babaeng mahal ko, pero estranghero ko sa paningin nito. Wala na ang dating kistap ng pagmamahal na makikita ko sa mga mata nito kapag tinititigan niya ako. Isang pangkaraniwang lalaki na lang ako sa paningin nito at sobrang sakit sa akin. DNA? Nababaliw ka na ba? Tuluyan ka na ngang nagbago? Ibang-iba ka na nga. Hindi na ikaw ang dati kong asawa? San ka galing, Alice? Wala na bang paraan pa para muling manumbalik ang alaala mo? Paano na ang pagsasama natin? Paano na ako? Paano na ang pamilyang binuo natin? Seryoso kong tanong. Muli itong natigilan. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Akala mo ba madali lang sa akin ang lahat ng to? Kung talagang mahal mo ako, Miguel, huwag mo akong piliting gawin ng isang bagay na ayoko. Nalilito din ako sa mga nangyayari. Kahit anong gawin ko, wala akong maalala tungkol sa'yo. Wala na. Sagot nito. Hindi. Hindi ako papayag, Alice. Asawa kita at ipaglalaban ko yon. Malaya kang makita ang anak natin dahil hindi ko na hahayaan pang makaalis ka sa lugar na to. Kung nabura man ako sa isip mo, siguro naman nararamdaman po ang puso mo. Wika ako dito. Muli itong natigilan at umiling. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin, Miguel. May pamilyang naghihintay sa akin. Mag-aalala silang lahat kapag hindi ako makauwi. Hayaan mo ako makausap ang mga anak ko. Yun lang ang kailangan ko kaya ako nagpunta dito. Sagot nito. Too late, Alice. Siguro nga tuluyan mo nang nakalimutan kung sino ko. Dahil hindi ka man lang natakot na pumasok sa teritoryo ko. Ngayon nandito ka na sa harap ko, hindi ko nahahayaan pang muli kang makawala sa akin. Kung nabura man ako sa isipin mo, pipilitin kong ibalik lahat ng mga alaala mo, ang mga masasama nating nakaraan. Sagot ko dito. Natigilan to at napaatras. Nakita kong takot sa mga mata nito. Pagkatapos hinawakan kong kanyang kamay. Nagulat pa ako sa suot nitong singsing. Napangiti ako. Hindi mo ako po pwedeng kulong dito, Miguel. Hindi ako papayag. Hahanapin ako ng pamilya ko kaya utang na loob. Hayaan mo makita ko mga bata at tahimik akong aalis dito. Sagot ito sa akin. Pilit akong tumawa. Pagkatapos ay tinitigan to. Walang sino man ang po pwedeng magdikta sa akin, Alice. Ibabalik kita sa dati mong kinilalagyan. Hindi ka pwedeng lumabas sa lugar na to hanggang sa hindi mo ako maaalala. Kung kinakailangan ikulong kita sa lugar na to, habang buhay gagawin ko? Seryoso kong sagot at buong persa ko itong kinabig para yakapin ng mahigpit. Pilit naman tong nagpupumigla sa akin. Hindi ko pinansin bagkos, lalo ko pang hinigpitan ng pagkakayakap ko dito. Ano ba? Bitawan mo ko? Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Miguel. Hindi ako papayag. Sigaw nito sa akin. Tinawanan ko lang to pagkatapos ay pilit itong hinila papasok sa loob ng manson. Di na ako nakatiis pa at binuhat ko na to. Agad namang napalapit sa amin si Giselle. Tinitigan ko to ng masama bago pagsabihan. Salamat sa pagdala mo dito kay Alice pero hindi ka rin po pwedeng lumabas sa lugar na to hanggat di ko sinasabi. Bumalik ka sa dati mong silid at magpahinga. Mag-uusap tayo mamaya. Wika ako dito bago diretsong pumasok sa loob ng manson. Tuloy-tuloy ko itong inaakyat papunta sa aking silid. Lalo naman tong nagwala. Ano ba? Wala kang karapatan para gawin to sa akin? Hindi mo ako po pwedeng ikulong dito. Nababaliw ka na ba? Sigaw na wika nito sa akin na maipasok ko na to sa aking silid. Inisihan ko lang to habang pinagmamastan pagkatapos ko itong maibaba sa kama. Sabihin mo sa akin, Alice, saan ka nagtago? Bakit napakahirap mong hanapin? Tanong ko dito. No! Ayoko na makipag-usap pa sa'yo, Miguel. Ilabas mo ako sa silid na to at uuwi na ako. Wala na akong pakialam sa'yo. Wala na akong pakialam pa kung ipakilala mo man ako sa mga anak ko. Galit na sigaw nito. Natigilan naman ako. Gulat akong napatitig kay Alice. Ibang-iba na siya ngayon. Hindi na siya ganito noon. Bakit kasabay ng pagkawala ng alaala nito ay ang pagbabago ng kanyang ugali? Nasaan ang dating Alice? Nasaan ang maalaga kong asawa? Galit akong napalabas ng kwarto ko. Hindi ito magbubukas hanggat hindi ko gagamitan ng fingerprint ko. Kaya walang choice si Alice kundi hintayin nito ang pagbalik ko. Mainit ang ulo kong pumunta sa aking minibar. Dito nakalagay ang koleksyon ko ng alak. Agad akong kumuha ng isang bote at mabilis na nagsalin sa isang baso. Agad ko tong nilagok at gumuhit sa lalamunan ko ang matapang nitong lasa. Mapait akong napangiti. Para akong baliw hanap ng hanap sa kanya. Yun pala, burado na ako sa puso't alaala niya.
Alice POV. Pilit kong binubuksan ang pintuan ng silid ni Miguel. Nakalak ito. Kahit anong pilit kong tulak, ayaw talagang bumukas. Hindi ako po pwedeng magtagal dito. Tiyak hinahanap na ako ni Kuya Danilo. Baka malaman nila mommy na nawawala ako at mag-alala na naman sila sa akin. Hindi maaari to. Mabuti nang nakinig ako kay Kuya Danilo kanina. Bakit kasi hindi ko muna inalam ang ugali ng isang tunay na Miguel San Isidro? Bakit ba kasi nagpadalos-dalos ako at agad na sumugod sa lugar na to? Inis akong napaupo sa kama nang maalala kong itsura ni Miguel San Isidro. Nakita ko ang galit sa mga mata nito nang sabihin kong wala na akong nararamdaman pa sa kanya. Hindi ko alam, pero estranghero talaga siya sa akin. Bakit ba siya nagagalit? Bakit ba hindi niya maintindihan na kaya lang naman ako pumunta dito dahil sa mga anak kong sinasabi ni Giselle? Bakit ba ang tanga ko? Paano ko makakalis sa lugar na to gayong kahit paglabas sa kwartong to hindi ko magawa? Bigla ako nakaramdam ng takot nang maisip ko na baka gawan ako na masama ni Miguel. Paano kung masama siyang tao at patayin ako? Kinilabutan ako sa isiping yon at muling napatayo. Nilibot ko ang palingin sa buong paligid at natigilan na makita ko ang mga nakadisplay dito sa kwarto. Ano kaya ang gagawin ni Miguel ngayong hawak at nakita niya ng muli si Alice? Ano ang gagawin ni Alice ngayong kinulong siya sa kwarto ni Miguel? At ano kaya ang nakikita niya sa kwarto dahilan para matigilan siya? Muli kaya'y manumbalik na ang nawala niyang alaala? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.